everyone! Welcome to another episode of K-Max Travel Adventures. Kirby here. So, in today's episode, samahan nyo akong mag-camping. Meron tayong mga kasamang kaibigan na first-time camper actually. So, gusto niya kasi yung first camping experience niya solid. So, dadalhin natin siya sa isang solid na campsite dito sa Real Quezon. So, kung saan campsite ito, abangan nyo. Ready ka na? Tara, biyahe tayo! So time check, 9:53. So meron pa tayong kulang-kulang 57 kilometers papunta dun sa campsite na pupuntahan natin. So estimated time of arrival natin around 11:35. So ayun, nagpagas lang tayo dito sa Hebron, nasa Cardona na tayo. So yun, abangan nyo, samahan nyo ako dito sa episode natin today. Nandito na tayo sa Morong, Rizal. Medyo traffic lang dito sa bandang Morong kasi ito yung town proper. So again, papunta tayo ng Real Quezon. Kakamping tayo for 2 nights. So meron tayong kasamang kaibigan na first time camper and gusto niyang maranasang mag-camping. So yun, dali natin siya sa isang solid campsite. Hanap lang ako ng siguro O-Save. Bili tayo ng yelo. Okay kasi sa O-Save kasi yung yelo nila maliliit yung plastic. So 15 pesos lang per plastic doon. At least magkakasya doon sa dala-dala nating cooler. Pagka kasi mga 5 kilo bag ang bibili natin, medyo masikip sa cooler. Ang hirap niyang isiksik. Ayoko naman kasing tanggalin agad sa plastic kasi syempre mas malinis pag nasa plastic pa rin yung yelo. So hanap lang tayo. If wala tayong makitang O-Save dito, Dali siguro pwede na. Or kung anong convenience store na madadaanan natin. Tapos, dadaan na rin tayo ng palengke. So, bili tayo ng isda, manok, saka konting gulay, saka prutas para meron tayong kakainin. So, plano ko kasi mag-ihaw ng tilapia mamaya. Tapos, sa gabi, siguro sabaw o hanap tayo. Pwede tayo magtinola, sinigang o kaya nilaga. Pero, bahala na kung ano madaanan natin. Camper naman tayo, so kahit nga dilata, talo-talo na, di ba? So, solo camping muna ako ngayon dahil wala si Rachel, meron siyang trabaho. So, ako muna. So, kung papansin nyo, ako may hawak ng camera ngayon. Ako lahat. So, ayan. Ayan, may nakita akong Dali. Daan tayo dito. So, nakabili na tayo ng yelo, ng manok, pang tinola natin. So, siguro mga gulay na lang pag minadaanan tayong talipapa or palengke. So, yung gulay saka tilapia, yun na lang yung bibili natin. Tapos aluminum foil. Uling, alam ko meron na dun sa campsite saka tubig. So, yun, tara. Drive na ulit tayo. Time check, 10:14. Kalahating oras na lang. Nandun na tayo sa campsite. So, sana hindi mainit sa campsite ngayon. Well, nag-check naman tayo. Sabi, malamig and mahangin daw doon. Sana hindi rin ganun kalakas ang ulan. Okay lang yung ambon-ambon pero wag sanang malakas yung ulan para hindi tayo mahirapan. Medyo na traffic lang tayo. Well, papasok actually ng Rizal. Papasok ng Taytay. Yan, medyo na traffic tayo doon. Pero pagdating naman na dito sa Cardona, Morong, okay na, dire-diretso na. So, since it's a Friday today, hindi masyadong maraming riders or bumabiyahe dito sa lugar na to. Alright, dito na tayo sa Tanay. Dito sa, pag kumaliwa tayo yan, papunta na ng Sampaloc yan. Tapos ito, pag dinire-diretso natin tong road na to, tumbok na yan ay papunta na ng Quezon. Tayo ng Pililla, yan. Tapos, papunta na ng Real, Infanta. Ang ganda ng jeepney sa harap ko. Manifesting. Kailangan yata magkaka-jeepney. Ayan, approaching Pililla, Rizal na po tayo. Welcome to Pililla, Rizal. 1 hour, 20 minutes. Nasa camp na tayo. Ganda talaga ng jeepney. Well, wala rin naman ako masasabi kay Espresso. Grabe na rin pinagdaanan namin ito ni Yuki. Itong Suzuki Espresso ko. So, marami-raming campsites na rin napuntahan to. Nagagamit ko siya sa personal, sa trabaho, ito, sa pagka-camping. So, wala rin ako masabi.
Pero if ever na bigyan tayo ng chance uli na, alam mo yun, magkaroon ng sasakyan, jeepney. Sa jeepney, 4x4 na siya eh. Tapos, sarap i-set up ang off-road, di ba? Tapos, hindi siya ganun kalaki. Kaya hindi rin tayo mahirapang lumusot or sumuot kung saan-saan. Yun, nakikita ko na yung bundok. Ay, grabe. Iba yung feeling pagka nakakita ka ng ng bundok. I mean, yung totoong bundok yung mga madudumi utak dyan Iba yung feeling pag alam mong pupunta ka sa nature, sa kalikasan. Alam mong makakapag-relax ka, makakapag-reset ka na naman para sa panibagong hamon na naman ng buhay pagdating ng susunod na linggo. Time check, 11:08, nasa Mabitak na tayo. So, 42 minutes or 23 kilometers. So, estimated time of arrival natin sa camp is 11:50 a.m. So, medyo tanghali na. Pero sana hindi mainit sa camp, sana presko, saka malamig para hindi tayo mahirapan mag-set up. So, nandito na tayo sa Fami, Laguna. So, liliko na lang tayo dito, kakaliwa tayo, tapos dire-diretso na yung pupunta ng Real Quezon. So, inisip ko kasi kung dito ako bibili ng isda. Kasi meron ding nabibili ng isda malapit dun mismo sa campsite. Dun kami bumili last time Saka mga gulay. Siguro dun na lang para mas malapit. Anyways, 38 minutes na lang naman nandun na tayo So, tara, diyan na tayo. So, 6 minutes away na lang tayo sa campsite. So, pagdating nyo rito, daan-daan lang kayo kasi kakaliwa kayo dito paakyat. Ito. Yan. Pagdating nyo rito, aakyat kayo dyan. Nakalagay dyan, welcome to Barangay Yabak, Siniloan, Laguna. Tapos, dire-diretso lang tayo doon. Pero, since bibili pa tayo ng isda, dire-diretso muna tayo dito. Yan. So, time check, 11:50. So, ano lang to, 6-minute drive away sa campsite. Medyo lumagpas lang tayo doon sa daanan papuntang campsite kasi bibili tayo ng isda sa kagulay dito sa Mini Talipapa. Samahan niyo ako. Ano po tayo ng isda dito? May tilapia. Ito na lang sa gitna. Ate, 0.9 lang. Dapat pala ka tayo. Okay na to? Ano pong gusto niyo, sir? May galong pong Tilapia na lang ate. 197 ate. Salamat po. Thank you po. Ayan po po, 104 lang. Wala akong 4 pesos ate. Kaya mo na nga po yung Ano po? Salamat po. So feeling ko alam nyo na kung saan campsite tayo pupunta. Again, napuntahan ko na to. Nagawa na rin natin ng content tong campsite na to. So we're just 5 minutes away. Konti na lang nandun na tayo. So time check, 12:05. So tanghaling tapat na. Gandang tanghali po. Kirby Makaraig po. Makakatawid naman ako tayo, no? Okay. Kaya naman. Kaya naman. Mababaw naman. Okay, sige po. Saan lang kayo, sir? May paparating pa pong isa, susunod. Hindi kami magkasabay Yo.
Time check. 2:33. Ayan, halos katatapos ko lang mag-setup. Labas pa lang. May ayusin ko yung loob ng tent doon ako maglalatag. So, ayun. Andito tayo ngayon sa Camp Payapa. So, sabi ko sa inyo kanina, napuntahan na natin tong campsite na to. Yun. Spend tayo ng 2 nights dito. Papahinga lang tayo, magre-relax, reset, refocus. After a week-long na trabaho, ayan. Itong weekend, papahinga naman tayo dito sa Camp Payapa. So, di pa ako nag-almusal, di pa ako na ng halian. Pero bumili na ako ng pagkain kanina sa labas bago pumasok ng camp. Bumili rin ako saging, so saging muna tayo habang di pa ako nakakaluto. Iisip ko kung magluluto na ako ng tinola o mag-iihaw ako ng tilapia. Bili pa ako ng uling pala. So, doon na lang kay nanay. Meron naman si nanay uling, saka bibili rin ako ng tubig. Saging muna tayo, pampalakas. Nalambot na ako kanina. So, yung dala-dala kong tent sa likod, yung luma namin tent, since mag-isa lang naman ako ngayon. Baka kasi pag dinala ko yung Mount Peak, mahirapan ako mag-setup. Medyo malaki yun. May pakita ko sa inyo yung setup ko. Tapusin ko lang. Kung i-compare ko yung unang punta ko dito, nung unang punta ko dito kasi amihan. So, medyo maulan nun, saka malamig. Ngayon, mainit pero mahangin. So, feeling ko mamayang gabi, malamig din dito. Malalaman natin mamayang gabi. Share ko sa inyo. Tapos, mamaya, wala akong ginagawa. Malamang mag-edit ako ng video para meron tayong may upload. Ayun, so, galing ako kay Nanay Evelyn, bumili ako ng tubig saka ng uling. Tapos sinettle ko na din yung balance. Tapos, since meron akong dalang manok, nakiusap po ako kung pwedeng makilagay sa freezer. Ayun, pumayag naman. Sobrang bait ni Nanay. Sabi. Pati si Tatay actually, yung bait din nun. Balik tayo. Makapagluto na para makakain na tayo.
Time check, 9:30. Ayan, so nakakain ako ng hapunan kanina. Nagluto tayo ng inihaw na tilapia. Tapos gumawa lang ako ng sausawan, sibuyas, kamatis, toyo, kalamansi. So sobrang sarap. Naubos ko yung dalawang tilapia. Kasi hindi pa ako nag-almusal saka walang tanghalian. So yun yung first meal of the day ko. Aside dun sa saging na kinain natin kanina. So after nun, naligo na din ako. Sarap ng ligo ko kanina. Kasi grabe yung pawis natin kanina habang nagsiset up. So ayun, legit. Solo camping tayo tonight. Since wala si Rachel, ayun nga, may trabaho siya. And unfortunately, yung dapat nakasama nating kaibigan for this trip, hindi na makakasunod dahil nagkaroon ng aberya doon sa sasakyan niya. So kailangan niyang dalhin sa pagawaan para paayos. Siyempre, hindi naman natin pwedeng ipilit na mag-drive siya papunta rito kasi medyo malayo. It's around or almost 3 hours away from Manila. So, ayaw nating i-sacrifice yung safety. So, ayun. Hopefully, next camping trip, makasama natin siya para ma-experience niya yung totoong camping. Hindi na muna ako nag-ikot today dahil nag-setup na tayo kanina. Tapos, inuna ko munang kumain. Siguro bukas, ikot ko kayo. Tingnan natin kung anong bago dito sa Campayapa. I know meron akong naunang video. Lilink ko na lang dito sa taas. Yung unang video natin ng Campayapa. Ayun, kahit pala Friday ngayon, medyo madami na rin yung dumating na camper. So, meron na akong mga campit bahay dito. Ayan, hopefully bukas, makakwentuhan natin yung iba. So, hindi natin solo yung lugar ngayon, which is good thing na rin. Dahil since mag-isa ako ngayon, syempre mas gusto ko meron tayong campit bahay para hindi naman nakakatakot, diba? Ayun, siguro magmumuni-muni na lang ako ng konti. Kasi medyo dinadapuan na rin ako ng antok eh. Napagod tayo papunta rito kasi almost 3 hours yung drive natin papunta rito plus yung setup. Since mag-isa din ako ngayon, ako lahat yung nag-setup ng tutulugan natin. So medyo nakakapagod. Yun, bukas ko na lang kayo ikot. Time check, 10:45. Medyo dinapuan na po ako ng antok. So, pahinga na tayo for tonight. So, bukas, again, ikot ko kayo dito sa Campayapa. Kita tayo bukas. Good night. Morning, 8:10 ng umaga. Ayun, medyo tinanghali tayo ng gising. Sabi ko kagabi, magdo-drone tayo para makuha yung sunset. Kaso, ang sarap ng tulog ko dahil sa pagod. Hindi naman ganun kalamig dito kagabi. Sakto lang, makakatulog ka pa rin. Meron lang akong mini fan. Pero okay yung tulog. Medyo malalim din naman yung tulog ko. Saka tahimik. Wala maririnig mo lang naman dito yung kuliglig. Yun lang naman yung narinig ko kagabi. Sarap ng tulog ko. Ayun, so second day natin dito ngayon sa Campayapa. Maya-maya, ikot tayo. Tingnan natin kung anong bagong may offer ni Campayapa para sa inyo. Tapos,
yung balikan ko yung manok kay nanay kasi lulutuin ko yun ngayong tanghali. Para yun yung ulam natin, tinolang manok. Hanap din ako if may malunggay dito saka dahon ng sili. Samahan niyo ako. Pakita ko sa inyo yung CR nila dito sa Camp 2. By the way, nandito tayo sa Camp 2. Last time nasa Camp 1 tayo. So, ito yung setup natin. So, sa likod lang siya. Bandang likod. Ayun, makikita nyo na yung CR. Doon saka yung common area wherein pwede kayo mag-dine, pwede kayo magluto. Tapuntahan natin. So, ayan. Siguro mga 30 minutes tuloy. 30 meters away lang yung CR. So, merong 4 na CR dito sa Camp 2. Ang difference lang ito sa Camp 1, yung shower room sa Camp 1, merong heater. Ito kasi buhos. So, merong yan sa 2, 3, 4. Ito, may isang shower room dito, tapos 3 CR. So, ito, mga sink area. Pwede kayo magluto, maghugas. So, ito ay grilling area nila. Tapos may lababo uli dito. Tapos ito yung long table. Ayan. So, kung malaking grupo kayo, pwede kayong tumambay dito. Para dito kayo mag-dinner. Meron din silang sticker area dito or sticker board. Mamaya magdidikit tayo ng sticker natin dito. Dami na rin nagpunta dito. Kaso yung sticker natin, yung luma pa. Siguro pagbalik natin dito, dikit tayo ng bago. Yan, so gawin natin, ikutin natin from Camp 2 to Camp 1. Tapos try din natin pumunta sa Camp 3. Camp 3 yung may swimming pool. Pero akit muna tayo dito sa falls. Tingnan natin kung kumusta yung tubig. Kasi last time na nagpunta tayo dito, walang tubig dun sa falls. Well, meron, pero mahina kasi hindi naman siya tag-ulan do, amihan. Eh ngayon, dumaan yung summer and medyo mababa din yung ilog. So, I'm not sure if may tubig doon, pero tingnan na rin natin. Tara! Wala akong naririnig na lagaslas ng tubig. So, I'm not sure kung merong tubig yung falls. Pero sabi nila kuya, yung mga gumagawa dito sa taas, wala nga daw kasi tag-init. Last time na nagpunta tayo dito, wala din tubig eh. Kasi pa-summer na yata nun. Amihan siya, pero hindi naman ganun kalakas yung ulan. Minsan magugulat ka dito, akala mo ahas, ibubuli pala. Medyo masukal ngayon siguro dahil noong mga nakaraang buwan nag-uulan din. Kaya tumubo na yung mga damo. Ayan, walang tubig sa falls. Tabi-tabi po. Pero dito, usually, pag maulan, napupuno yung parang pool yan. Ayan, ito yung falls. Pero true siya ngayon, hindi siya falls. Kasi walang tubig. Joke yun. Ayan, so yan, dyan napupunta yung tubig. Para siyang merong mini pool dito, which is pwede ding maligo. Siguro pagka tag-ulan, yun pwede. Tapos, syempre, pag tag-ulan, continuous yung running water, nagiging malinis yung tubig dyan. Yun, if gusto mo ng konting katahimikan, so mag-relax, okay itong spot na to. Kasi maririnig mo lang huni ng ibon, hangin, yung pagsayaw ng mga puno, yung mga dahon ba, maririnig mo dahil sa hangin, sa kalagaslas ng tubig. Presko pa, mahangin. Sarap dito. Pwede.
break muna tayo. Medyo uminit na kasi. So galing tayo sa falls. Baka mamayang hapon na lang tayo umikot or pakita ko na lang sa inyo yung kabuuan using drone. So mamaya palipad tayo ng drone. Hindi ko alam kung napakita ko sa inyo last video yung CR sa Camp 1. Pero mamayang hapon puntahan natin pagka medyo lumilim-lilim na. Kunin ko pa pala yung mano kay nanay para mato. So, mag-alas 9 na. Ayun, so may dumaan si kuya. Ayan, may tinda siyang taho. So, taho gaming muna tayo ngayon. So, ito 40 pesos. Meron siyang 15, 30, saka 40 pesos. Tapos, lagi siya nandito weekends kasi syempre mas maraming campers pag weekends. Pero minsan daw pagka weekdays, dumadaan din siya dito. Pero madalas pagka weekdays nasa school siya. Everyday ka dito eh? Everyday ka? Bali, tuwing weekends lang, sir. Tuwing weekends. Pag Monday, Sa bagay pagka may mga campers. Opo. Tsaka Monday to Friday po kasi sa school lang po yung tao. Sa bagay, pagka weekdays din kasi, bihira din yung tao dito. No? Opo. Pero meron din po minsan na hindi na nakapunta po ako. Gaya po last Wednesday, parang 3 days na po sila. Tapos yun po, simula po nung Monday pa po yun nandun. Dito sa unahan? Opo, yung black po na Okay. O kahapon, pagdating ko, nandiyan na nga sila eh. po. Opo. Monday pa po yun siya. Sinulit nila, no? Thank you, Salamat ka. Alala ko nung bata ko. Hindi pwedeng dadaan ng isang araw na wala kaming taho. Meron pa nga doon si Kuya Arthur, na nakatira pa kami sa Alabang before. Dadaan yun. So kahit wala kaming pera, mag-iiwan yun ng taho. Tapos, weekend, babalik siya. Sisingilin niya yung parents ko. Ayun. Siguro na, tatanda ako nagtitinda ng taho sa amin na si Kuya Arthur, si Kuya Elmer. Nung lumipat kami ng Pateros, di ko na maalala yung pangalan ng mga magtataho doon. Pero, ito muna almusal natin. Baka pag naubos natin ito, mag-late lunch na lang tayo. Bahala na mamaya pag nakaramdam ako ng gutom. Sarap. Pwede. Time check. 11:30. Luto tayo ng ulam. So, nagsaing na ako actually. Tapos, habang nag-transfer ako ng file sa laptop or sa SSD. Kasi mapupuno na yung ating memory para makapag-record pa tayo mamayang hapon kasi hanggang bukas pa tayo dito. So, magluto tayo ng ulam. Tinola. So, ayan, nakahingi tayo ng malunggay. Dalawa lang yung ginawa ko kasi ako lang naman mag-isa kakain. So, yun. Tuloy na natin yung tinola na naudlot kagabi. Walan tayo ng mga gagamitin natin. So, meron tayong sibuyas, bawang. Actually, yung manok na nabili ko, 4 na pirasong drumstick yun. So, yung dalawa, tinola. Tapos yung dalawa, gawin ko inihaw mamaya. Bababad ko na lang. Meron naman tayong mga panimpla dyan eh. Meron tayong kalamansi. Wala akong nakitang papaya kahapon, so sayote na lang. Siyempre, luya. Dahil wala tayong dahon ng sili, siling pansigang na lang. Yan o. Siyempre, pampalasa. North chicken cubes. Baka naman. Pag nagluluto kayo ng tinola, ginigisa nyo ba yung manok? Yung iba kasi diretso lagan. Ako kasi, ginigisa ko muna yung manok. Pang bawas din ang ano yun eh. Bawas ng lansa. Parang pinapar fry ko siya. Bago ko actually magisa ng bawang sibuyas sa kaluya. Parang binabrown mo muna or sinisir mo muna yung manok before mo siya timplahan. Nako, mali pa ako ng hiwa. Dapat panggisa, di ba?
Bawang dagdagan ko na para sabay ko na yung panimpla dun sa inihaw. Parang gawin natin inasal. Chicken inasal. Alam kong authentic na chicken inasal, patis ang gamit eh. Correct me if I'm wrong. Hindi talaga siya toyo. Patis sa kasuka. Pero kanya-kanyang trip naman yun eh. Kanya-kanyang timpla. Basta masarap sa panlasa na nagluluto, okay na yun. Yan, nag-transfer ako ng file. Medyo marami-rami na kasi yung laman ng memory card natin eh. Ako nakabili ng extra memory card. Kanina nahirapan ako kasi ayaw basahin ng card reader yung micro SD. So nilagay ko siya dun sa adapter na kasama. Ayun, binasa naman siya. Out of 88.24 gig, 53.43 na yung na-transfer. Medyo mainit yung panahon pero good thing mahangin. So hindi naman dry. So naglagay na ako ng windshield dito sa ating kalan para hindi mamatay yung apoy. Teka lang, takpan natin. Kaya lakas ang hangin. Nakausap ko si kuya kanina doon, yung gumagawa nung sa taas. Gumagawa kasi sila ng tangke ng tubig. Parang almost 6 months na daw yata hindi umuulan dito. Kung umulan man, parang pasulpot-sulpot lang. So dumaan yung tag-ulan, hindi talaga daw umulan dito ng grabe. Kasi kanina pumunta ako dun sa sa falls. Yung falls ngayon ay true. dahil walang tubig. So hindi siya falls. True siya. Joke yun. Iwain lang natin ito ng manipis. Kasi panggisa lang naman. 3 lang siguro. Tapos yung 3 sa manok sa inasal natin ilagay. Itong pang chicken inasal, medyo pino natin to. Sayang kasi meron pa akong uling eh. 2 yung binili ko kahapon, so gamitin na natin. Sana lang tama yung bilang ko ng manok, no? Ang bilang ko kasi 4 na drumsticks eh. Ngayon, kung 3 lang yun, pili tayo. Kung ang inasalba natin ay 1, 2 ang tinola, pwede no, para may sabaw pa tayo mamayang gabi. Tapos yung luya, hindi ko na talaga siya binabalatan, hinugasan ko na lang. Yung kampit bahay natin na tabi natin dito, kagabi, umuwi na. Pero para may mga naiwan pa yung family niya. Sarap sa tinola, may tanglad eh, no? Kaso wala nagtitinda ng tanglad dito eh. Tanong ako kahapon eh, wala daw kasi masyadong bumibili, kaya hindi sila nagtitinda. Tanglad kasi pantanggal din ng lansa yun eh. Yung, gusto ko sa tinola, maraming luya. Gusto ko yung lasa ng luya eh. Kahit sa sawsawan sa dumpling, di ba may black vinegar? Tapos, nabigbigay sila ng parang shredded na luya. Baga pantanggal umay kasi yun eh. Ito naman, pantanggal lansa sa manok. Sayote naman tayo. Medyo madulas yung aking mesa. Pag kayo nagtitinola, ano mas prefer nyo? Papaya o sayote? Ako either or. Sarap naman siya pareho. Minsan kasi yung iba naglalagay, medyo manibalang na papaya na. So natatamisan ako. Hindi kasi ako mahilig sa ulam na matamis. Gusto ko laging savory. Well, depende sa pagkain. Meron mga pagkain na gusto ko sweet and savory. Parang popcorn. Gusto ko sa popcorn, sweet and savory. Iwain lang natin to. Yan, para isang plato na lang. Pwede na yan. Di pa ako nakapagtinola ng walang dahon ng sili, so I'm not sure kung ano magiging lasa nito. Baka may kulang or di natin sure. Pero may malunggay naman eh. So tingin ko okay na yun. Tingnan natin kung meron pa mga parating na campers mamaya. Since Sabado today, ni-expect ko may mga darating eh. May mga ilan na dumarating. Kailangan ko lang i-apply. Baka masunog. Okay.
Buti na lang may natira pang bigas. Nagsaing ako kasi alala nyo, nagsaing ako kagabi. Nilagay ko sa cooler yung kaldero kasi hindi ko naubos eh. Pagising ko, pagbukas ko ng cooler, natunaw na yung yelo. Nalagyan ng tubig, naging lugaw. Mas kaya ginawa kong lugaw, no? Nilagyan ko lang ng chicken cubes. Yun. Okay. Yan. Tapos himayin naman natin tong malunggay. Uy, lakas ng hangin, grabe. Lagyan natin to dito. Total naka-magnet yan. Ganda ng ilaw na to. May magnet yan sa ilalim. Kanina sabi ni nanay, oh, sir, ba't dalawa lang yan? Isa lang naman po akong kakain. Yan. Yung iba, OC. Talaga hindi isa-isa na lang yung dahon. May sustansya din naman yung tangkay. Okay na yan. Alright. So, okay na yung gulay natin. Hugasan ko na lang yung manok. Tapos, hintayin ko na lang mainin tong kanin and then, luto na tayo ng ulam. Bilis lang naman yung tinola. Siguro makakain tayo mga before mag-alauna. Nasipa ko na naman yung electric fan. Wawa ka naman. So, before ako magluto ng tinola, babad muna natin yung manok para malagyan na natin siya sa cooler. Subutin na lang, lagi ako may dalang ziplock. Yun yung gamitin natin. Wala akong ibang container, so dito na lang natin siya ibabad. So, tama ako. 4 yung drumstick, so 2 tinola, 2 inasal. So, kailangan lang natin ng kalamansi. 2, okay na yan. Tapos, syempre, pampalasa. Tayong magic sarap. Patis. Paminta. Siguro konting asukal para may pambalanse lang. Lagi ako may dalang brown sugar. Konti lang, pambalanse. Suwain lang natin tong kalamansi. Talas ng kutsilyo ko, bagong hasa. Yun. Lagay lang natin yung manok dito. Tapos, hiniwaan ko pala yan. Hindi ko alam kung nakikita nyo. Pakita ko nga. Ayan. Hiniwaan ko siya para pumasok yung lasa. Hindi langaw yung lasa. Ito naman. May bisita ako agad. Yun. Tapos, ayan. Pigalan lang natin ng kalamansi. Sa'yo ni ate. Yung mga 100 meters away pa lang siya, pero halakak niya, ramdam na ramdam ko. Joke lang. Okay, tapos konting patis. Yun, ano yun. Paminta. Ayun, so maraming paminta. Hindi ako napagdala ng chili flakes eh. Tapos sana may chili flakes. Tapos konting magic sarap. Tanggal! Ba, nabunot yata yung peg ah. Oh, nabunot nga. Wait lang, commercial muna mga kapatid. Ibabaon muna natin ito. A few moments later. 1 hour later. Grabe lakas ng hangin. Dinala yung canopy. Tanggal yung peg. Okay, nasa na ako. Magic sarap. Tapos, konting asukal. Konti lang para may konting tamis, pang balanse. Lock lang natin to. O, diba?
Tapos, natin siya i-mix. Ayan. Okay. Meron tayong pang ihaw mamaya. Diba? Lagay ko lang sa kulay. Ayan, ito na tayo ng manok. Medyo gutom na ako. Ayan, since seared na siya, ayan, makikita nyo nagba-brown na. Pwede na natin siyang tanggalan. Tapos saka tayo mag-isa ng sibuyas. Luya. Kalimutan ko lagi ng bawang yung inasal kanina. So, sama na lang natin dito. Yan. So, pag lumabas na yung aroma, maamoy nyo naman yung aroma niyan eh. Balik nyo na yung manok. Sama natin yan sa gisa. Nakasan ko lang konting apoy. Yun. Lagyan natin ng patis. Konti lang. Para may lasa na agad yung manok. Paminta. Bango. Yan, sinasagisa na natin siya kasama may aromatics, lagyan na natin ng tubig. Yung 2 cups para marami tayong sapaw. Tapos lakasan natin yung apoy. Tapos lagyan na natin ng pampalasa. Siyempre, chicken cubes, nor, baka naman. Iyon o. Kumukulo na. Ayan, so habang kumukulo na yan, lagay na natin yung sayote para lumambot na. Kasi yung manok mabilis na maluluto yan eh. Paminta. Gusto ko pagka mga sinabawang putahe. So maraming paminta talaga. Yan, pakuluin lang natin yan. Pagka malambot na yung sayote, piyado, luto na yung manok. Tapos, tikman natin kung kailangan pa ng additional na seasoning or timpla. Ooh! Tikman nyo nga. Mukhang okay naman, di ba? Tagumpay. Tagumpay ang ating tinola. Pwede na natin lagay yung malunggay natin. Ito yung sili.
Simmer na lang natin yan. Siguro mga another 10 minutes. All good na yung sayote natin. Pwede. Yung. Tara, let's. Kain na tayo. Pero, parang medyo nasunog yung kanin ko. Yan. Yan muna. Maya wala. Ito po. Tinola. Oops. Kain kayo. Kain. Hop. Sarap naka-partner nito. Coke. Coke tayo mamaya. Sarap nito mamaya pag malamig na mamayang gabi, sabaw. Tapos inasal. Sayote. Oh, wait. Sabaw pa lang. Ulam na. Last bite. Pwede. Panalo yung lunch natin. Harap. Ayan, so pinakamasarap na inumin after nung lunch na ginawa natin. Ito. Walang Coke Zero dito. Kahapon pa ako naghanap ng Coke Zero. Bira na kasi ako mag-Coke regular. Lagi akong Coke Zero. Pero wala tayong choice. Minsan lang naman. O, di ba? Coke. Baka naman. Ano tayo? Yun. Tapos isa dun sa kampit bahay natin. Dumaan kanina. Sabi niya napapanood niya raw yung vlog ko. So, yun. Diba, nakakataba ng puso. Meron talaga nanonood. So, kung ikaw ay nanonood ngayon, mag-subscribe ka na. Diba? Tapos, like mo na rin tong video na to. Tapos, comment ka sa baba kung tagasan ka para alam ko kung, alam mo yun, saan umaabot tong video na to. Kung saan ka nanonood. Malay mo, ma-shoutout kita sa next video. Sarap. Pero ba't gano'n? Yung regular Coke dito, hindi ganun katamis. O dahil ba sa yelo? Basta Coke?
Time check. 5:39. So, since magagabi na, mag-ipon tayo ng mga panggatong. Bonfire tayo mamaya. So, samahan nyo ako. Ikot-ikot lang tayo dito. Marami naman mga sanga dito na pwedeng kunin eh. Diba? Ako na tayo ng panggatong. Pwede na tayo mag-bonfire mamaya. Yan. Tapos dito sa Camp 1, meron ding sariling parang common area na pwede kayong magluto, maghugas ng pinggan. Tapos ito yung kanilang CR sa shower room. Ang dami, di ba? So di kayo mag-aagawan dito. Tapos yung shower room nila dito, meron dyan ilan na may heater. So pagka sobrang lamig ng panahon, hindi kayo giginawin. Pwede, di ba? Yan, if wala naman kayong dalang tent, pwede rin kayong mag-rent ng kubo sa kanila. Yun, so may mga available na kubo dito for rent. For more details, pwede nyo bisitahin or pwede kayong mag-message sa Facebook page nila. Ito naman yung fish pond nila. Pwede kayong mamingwit dito. Meron dyang tilapia. So sila tatay, nagpaparenta sila ng pamingwit. Tapos i-assist din nila kayo para makapag-start kayo mamingwit. Tapos dito naman yung papunta sa tindahan ni nanay. Malapit lang to sa Camp 2. So ito yung Camp 2. Diyan tayo nakapitch. Tatawid lang kayo sa tulay. Yan, papunta na yan sa tindahan ni nanay. So, meron tinda dito na yelo, tubig, uling, lahat ng basic needs na kailangan nyo for camping meron dito. Tapos, alam ko nagpaparent din sila ng mga camping gears like upuan, tent, ground sheet. So, inquire na lang kayo. Balikan tayo sa tent. Dito naman yung papunta ng Camp 3, yung may swimming pool. Bukas ng umaga puntahan natin. Pakita ko sa inyo. Excuse me, doggy. Medyo lumalamig na yung hangin. So, time check, 6:10. So, 6:10 na. Siguro magluto na tayo ng hapunan natin para maaga din tayo makakain, maaga tayo makapag-chill. So mamayang gabi wala na tayong masyadong gagawin, mag-chill na lang tayo, and then baka manood na lang ako ng mga YouTube videos. Meron yatang bago si Reed, mukhang i-upload na niya yung Jimny camper build niya. So exciting yun. Siyempre isa sa mga pangarap natin sasakyan Jimny, so inspiration pa.
Good morning! Ayan, bigay tayo ng sticker doon sa kusina. Doon sa isang kusina sa Camp 2 naglagay na ako. So maglagay tayo dito sa Camp 1. Samahan niyo ako. Sir Ely, meron pala dito. Oh. Ayan, so dito yung sticker board nila. Doon sa kabila meron din eh. Tingnan natin kung meron tayong mga nakasabay na dito. Parang wala pa ako nakakasabay dito sa kanila. Ay, sila Kao tayo. Shout out, brother. WeCamp, meron tayo niyan. Ayan. Check ulit natin sa kabila kung meron tayong mga nakasabay na doon. Lagyan tayo ng sticker natin. Well, ito pa yung lumang sticker natin. Late kasi dumating yung bago nating sticker. So, dumating yung bagong sticker. Nandito na tayo sa Camp Payapa. So, pagbalik siguro natin, dikit ulit tayo ng bago. Yan, oh. Meron na tayong souvenir dito sa Camp Payapa. Last time na nandito tayo, wala kasi akong sticker pa nun eh. Yan, punta tayo sa Camp 3. Check natin yung pool. Hindi ko sure kung maliligo ako, pero tingnan natin. So, from dun sa tent, tawid lang kayo ng tulay and then kakanan kayo dito bago kayo pumunta sa tindahan ni nanay. May tulay din dito. Last time di ko napuntahan to eh. Pero kita naman siya sa drone shots. So may konting trekking dito. So early morning, di ba? Palabang kayo dito. Time check, it's... Kita nyo ba? 7:30. Well, nagising ako around 6:30. Tapos nagpalipad ako ng drone. Medyo na late tayo ng gising. Medyo tirik na yung araw so hindi rin siya nakukuha na maayos sa camera. Okay din dito. Oh. Wala pa dito. Sarap mag-pitch ng tent dito. Morning po. Yan, meron din kubo dito. Kaya magpahinga. Tapos, ito na yung pool area. Merong bilog na pool sa meron pa sa kabila. Yung tao, kahapon daw puno dito eh. So, hindi na ako nagpunta rito kahapon. Parang sarap maligo ngayon. Pwede naman siguro. Yan. Tapos may CR din dito. Ayan. Tingin ko shower room to saka CR. Natin. Oo nga. Ayan. So, tao po. Wala naman tao. Oh, so yan. Dalawang shower room to. Dalawang shower room. So, pwede kayo dito magbalaw. Meron ding lavatory. Lamos, toothbrush, pwede dyan. Ito naman sa kabila, toilet naman dito. Ayan. Dalawang toilet din. Same din, may lavatory din. Good morning. Parang sarap lumangoy, no? Kaso, parang malalim eh. Medyo madilim yung ilalim, so hindi ko alam kung gaano siya kalalim. Pero meron namang part na mababaw. Tapos sa kabila, yung bilog, yun yung mababaw talaga. Parang sarap maligo. Pero inisip ko kasi, kung magsaswimming na ako ngayon, diretso na ako dapat ng Banlaw. Kasi magpapack up pa tayo eh. So, well, pwede naman. Papalit lang ako ng damit, no? Tingnan natin. Tingin nyo. Ayun, good morning. Dito ako ngayon sa phase 3, Camp 3.
dun sa may pool area. Dito, talagang tahimik. Actually, merong isang naka-car camp. Solo nila tong Camp 3. Ayun. Last day natin today. Mamaya, break camp na tayo. Magliligpit na. So, nagpalipad lang ako ng drone kanina pagising ko. Nagising ako mga around 6:30. Nakatulog ako, I think, mga 12. So, siguro, share ko na lang sa inyo yung experience ko dito. Ano yung masasabi ko. First, sige, pag-usapan natin yung rate. So, rate nila is 300 pesos per pax. All in na yun. Mapa-moto camping, mapa-car camping ka. Kahit gaano kalaki yung tent mo, 300 per pax yung kanilang sinisingil dito. Tapos kasama na rin dun sa 300 yung access nyo dito sa pool, ha. So, di ba, nag-camp ka na, para ka pa nag-outing. So, okay na okay yun. Tapos yun nga, meron silang maliit na tindahan. Si nanay may maliit na tindahan dun sa harap na pwede kayong bumili ng mga essentials, gaya ng uling, tubig, yelo. So, hindi nyo na kailangan problemahin yung papunta rito. Kahit di nyo na bitbitin kasi meron naman dong mga galon ng tubig na pwede nyong bilhin. Tapos, papahiramin naman kayo ng lagayan ni nanay. Next, location. So, if nasa south area ka, okay to. Kasi Quezon na to eh. Nasa Quezon province na siya. So, if you're living in the south, malapit to sa'yo. Pero ako, since taga Manila or taga Taguig ako, almost 3 hours yung biyahe na ginawa ko dito. So, to be exact, 2 hours 54 yung biyahe papunta rito. Pero sulit naman kasi sa biyahe pa lang, yung makikita mo na paligid is maganda na kasi dadaan ka ng Rizal. Alam naman natin sa Rizal, magaganda rin yung sceneries doon. So, sulit na sulit yung biyahe nyo papunta pa lang dito. Tapos pagdating nyo rito, ayun, ang sasalubong sa inyo, kalikasan, bundok. Next is yung weather or yung klima. Mainit sa tanghali, pero hindi naman super init na dry kasi mahangin. Pero pagdating sa gabi, yon medyo may kalamigan na. Saka dun kasi sa area na kung saan ako nag-pitch, maraming puno. So talagang mahangin. So malamig yung klima. Actually sa hapon, aantukin ka kasi malakas yung hangin. So pag nakaupo ka sa camping chair mo, naka-recline ka ng konti, mapipikit ka kasi ang sarap talaga ng hangin. Ayun, pagdating sa facilities, wala tayong problema kasi bawat camp merong sari-sariling CR at hindi lang isa yung CR. So sa Camp 2, merong 4 or actually 2 shower room tapos 2 comfort room. Sa Camp 1 naman, merong 4 na comfort room tapos 4 na shower room. Tapos dito sa Camp 3, merong sariling CR din katabi ng pool. So hindi kayo mo problema kahit jam-pack. Tapos shoutout din kay nanay sa tatay, sobrang bait. Sobrang asikaso. So, pupunta ka sa tindahan, sasalubong sa'yo agad, ngiti ni nanay eh. So, ayun, kahapon, or actually, no first day, nagpalagay ako ng manok na binili natin doon sa freezer. Tapos, kinuha ko kinabukasan. So, yun, okay naman sa kanila. Basta makikiusap ka lang, di ba? So, i-recommend ko ba si Camp Payapa? Definitely. Yung biyahe, yung facilities, yung campsite, yung owners, and the overall experience, pwede. Pahinga lang siguro akong konti, tapos hugasan ko na yung mga pinaglutuan, tapos ligpit na tayo. Para maaga din tayo makauwi ng Manila. Time check, 9:20. Kapit tayo. Okay. Hugas-hugas muna tayo. Para pagdating natin sa bahay, bababa na lang natin yung gamit. Alright. We're good. Tara.
At kung umabot ka sa part ng video na to, maraming salamat sa suporta. Also, if you haven't done so, please do hit the subscribe button and hit the notification bell para updated ka sa mga future videos na i-share ko. Also, share mo na rin tong video na to sa mga friends and family members mong mahilig mag-travel, mag-camping, and mag-unwind. Again, this is Kirby of K-Max Travel Adventures. Ready ka na? Tara, biyahe tayo.